your smile so warm and your cheeks so soft. Welcome back to Good Morning Curvy. Nakikita naman natin na kasama natin ngayong umaga ay napakagandang mga babae dahil sila ang mga winners ng Binibining Universidad. Kaya alive na alive yung mga kasama natin dito sa Oo studio nga. sa pag-attend dito sa loob ng alis. Parang ang daming tao. Oo, no? Kita mo naman. Oo nga. So, pakilala na natin sila. Kasama natin ngayong umaga si MJ Nama from the University of the East. Siya ang ating grand winner at ang Ambassador for Peace and Social Change. Siyempre kasama rin natin si Amanda Feliz Ininiero galing naman sa Our Lady of Fatima University. Nickname niya si Andy para mas madali. Siya ang Ambassador for Youth Leadership. Si Linda Lee from National Teachers College, ang Ambassador for Environmental Awareness. At panghuli, napakaganda si Ira Inoue from the Lyceum of the Philippines, Ambassador naman for Healthy Lifestyle. So ngayon medyo parang mag-Q&A tayo kasi sasagutin nila lahat ang ating mga questions. Oo, sanay naman sila dyan. Oo nga. So, MJ muna, paano makakatulong ang kabataan sa pagsusulong ng kapayapaan sa ating bansa? Basically, we are the peace emissaries. Bilang kandidat or bilang winner ng Binibining Universidad, kumakatawan kami sa Binibining Universidad Organization kung saan we promote peace, unity, and patriotism not just within our universities, but we do also more on immersion. So, gumagawa kami ng mga peace forums, mga ganyan. Okay. Bukod sa pagpo-promote ng mga peace, tsaka yung mga sinabi mo, ano pa yung mga other na ginagawa activities para sa Binibining Universidad? Basically kasi ngayon, gagawa kami ng mga letters papunta sa mga universidad, sa mga state universities na ihihikayatin namin yung mga kabataan to participate as. Kasi hindi natin magagawa yung peace kung iisa lang yung gagawa. So kailangan kami as peace emissaries, i-extend namin yung abilities namin sa mga universidad rin. Okay. Meron pa kayong gustong idagdag? Idagdag, oo. Okay. Me being as the ambassador for youth and leadership, we tend to focus on the young people. We give them youth camps, workshops, and social civic engagement that would empower them. Si Linda naman, ano kaya ang madadagdag ni Linda sa atin? As the ambassador for environment, I would like to, keep the youth aware because sabi nga, 'di ba, ang kabataan na magmamana ng likas yaman na pinagkaloob sa atin ng Diyos. And in partnership with the AFP, of course, and our AFP Chief of Staff, Emmanuel Bautista, being a proponent or an advocate of in helping solve the climate change. The AFP and, of course, the Binibining Universidad are really in great partnership towards helping save the environment. We're having activities soon such as coastal cleanup, tree planting activities, and recycling activities in different campuses. Siyempre si Ira naman para sa health sector, di ba? Po. Sector talaga. Bilang ambassador for healthy lifestyle, Health sector. pinopromote namin yung balanced lifestyle ng mga kabataan. Actually, we are in partnership with DOH and AFP. DOH, we are helping them para makatulong tayo sa mga kalusugan sa pagsusulong ng mga programa nila. Sa AFP, ang AFP po tumutulong din tayo sa kanilang medical mission at sa mga disaster calamities. Okay. May tanong lang ako, in your young age, syempre mahirap maging ambassador at ikaw yung magiging ehemplo dapat ng mga magandang gawain. Gaano ka-challenging yung ganitong klase ng pagpasok sa ganito? Sige. Actually, hindi siya ganun ka-challenging. Ma-enjoy mo kasi makikita mo na nagtutulong-tulong talaga yung organization ng Binibining Universidad at saka yung AFP na hikayatin yung mga kabataan na talagang magkapit kamay tayo towards peace and unity. Okay. May question naman tayo para kay Amanda. Of course, very unique ang pageant na to kasi kayo talaga yung nagiging representative ng, hindi lang ng school nyo, pero ng kabataan na rin. So, paano mo plano gawin ito? Okay, me as the ambassador for youth and leadership nga kasi, di ba? I be the mirror of goodness for the young people. So, I would join community services and syempre participate with our partnership in the NGOs. Okay. Siyempre, nausapan na lang natin yung Armed Forces of the Philippines. Ano ba yung papel na gustong gampanan ng bawat isa sa atin para naman sa hukbong sandatahan ng Pilipinas?
This is where the concept of Bayanihan comes in. Bayanihan, which is the main project or strategy now of the AFP, ang Hukbong Sandatahan ng Pilipinas, in promoting peace. Because this is actually a change in strategy. Dati po, military force tayo para ma-promote ang peace. Ngayon po, hinihikayat na po ng mga militar na lahat ng sektor ng lipunan, such as the youth sector, non-government organizations, government organizations, local government, mga barangay, komunidad, campuses, magsama-sama in promoting peace. And us being Binibining Universidad peace emissaries, we belong to the youth sector, so the non-government organization, because the pageant being a product of an NGO, we are really in partnership with the AFP in promoting peace through our own advocacies. Okay, so maganda talaga yan kasi napaka-involved talaga nila. Tsaka, nakikita mo naman talagang sa ganung edad pa lang, Carla, talagang nakatutok na sila sa mga, kung ano man yung sektor na nakalinya para sa kanila. Siyempre, tanong ko lang, paano ba mai-encourage yung mga kabataan sa ngayon? Kasi alam na natin, medyo bago na yung technology. Sa tingin nyo, any other way para ma-encourage natin yung mga kabataan para Maging healthy. healthy sa environment, mabigyan sila ng another karagdagang kaalaman? Para sa mga kabataan po, ine-encourage natin sila na mag-join sa mga sports para hindi lamang mga computer yung kanilang mga nakakaharap. Malaking tulong rin yung pagtulong natin or pagiging representative or pag-volunteer sa mga activities ng DOH at AFP. Makakatulong na tayo sa ibang tao at sa kapwa nating kabataan, makakatulong na rin ito para sa ating mga kalusugan. Okay, so kailan ba yung nagsimula yung pageant ninyo? Binibining Universidad actually started 2011. So, third year na ngayon ng organization. And, ayun, sobrang nagpa-progress siya. Okay, so pag-usapan naman natin kayo. Ano naman yung mga preparations na ginawa ninyo para sa pageant? Of course, mahirap mag-prepare. So, personally, ano yung ginawa ninyo? Ako personally, in-encourage ko yung sarili ko na manood ng news, na maging aware sa current events, on how to promote peace as well. Siyempre, training sa sarili, proper diet, exercise, ayun. Si Andy naman? Of course, keeping myself healthy, practice in every way sa ramp, getting myself ready for the question and answer, yun, getting involved in other, like watching the news as well, keeping myself updated with the environment. Okay, si Linda naman? Of course, diet. And aside from that, Una talaga yun, yun ang unang-una talaga. Well, I lost a lot of pounds in this pageant. So, aside from that, of course, mentally, emotionally, dapat ready tayo. And be aware of what's happening in your surroundings. Bilang kabataan, dapat maalam na rin tayo. Hindi lang tayo basta dapat sa Facebook lang, puro games sa computer. Dapat maalam na rin tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Yan, last, si Ira. Keeping myself focused on what I am doing. Kasi, syempre, dapat may passion ka sa lahat ng ginagawa mo to do your best. Yun naman ang dapat talaga, focus. Kasi pag hindi ka nag-focus, wala naman ma-achieve para sa mga nais mong gawin. Diba? Pwede ka na maging pageant trainer. Oo nga, no? Ikaw na Si yung Carla naman kaya. mag-prepare. Ano bang Oo. Hindi, sila ang bida ngayong Okay. umaga. Pero MJ, lalaban ka. So can you tell us a bit more about yung pageant na pupuntahan mo sa November ba? Yes, magkakompete ako sa November sa Seoul, Korea. I-represent ko yung Philippines. 6 years na itong pageant na to, and ayun. Okay. So, talagang napaka-exciting na experience yan. So, last lang, meron ba kayong final message para sa ating mga viewers? Good morning sa ating mga viewers. First of all, I would like to thank the AFP as well as the Binibining Universidad Organization. At hinihikayat ko po yung mga kabataan dyan na let us promote peace even in our own little ways. Kahit sa social media, sa Facebook, sa Twitter, ayan. Okay. And syempre, good morning po sa atin lahat dyan. Thank you po sa AFP, syempre sa Binibining Universidad, and sa lahat ng viewers dyan, let's embrace peace and the young people. Sa ating mga kabataan, nananawagan po ako, magbayanihan na po tayo, makiisa tayo sa ating hukbong sandatahan para ma-promote natin ang peace sa ating kanya-kanyang paraan, kabataan, ating komunidad, at sa bawat ginagawa natin, makakatulong tayo upang ma-promote ang inaasam nating kapayapaan. Good morning po sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa AFP at sa Binibining Universidad Organization
Sa mga kabataan, hinihikayat po namin kayo na simulan natin sa ating mga sarili, maging instrumento tayo upang maging payapa ang buong bansa. Okay, Ayun, well beautiful said. words from our beautiful ladies. Thank you so much for joining us this morning. Once again, that was MJ Nama, Amanda Feliz Ingeniero, Linda Lee, and Ira With Inoue, your ang ating mga smile so binibining Universidad winners. Siyempre, Carla, pagkatapos naman ng kwentuhan sa kagandahan